Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Luz, taga Misamis Occidental. Nung nag-aaral po ako sa elementarya, matalik akong kaibigan ang pangalan ay si Kuling. Magkaklase kami noon. Hanggang sa yon, sobrang naging malapit talaga kami na yung close na para na kaming magkapatid talaga. Pagkatapos ng elementarya ay doon na kami nagkahiwalay dahil lumipat na sila ng ibang probinsya at hindi na kami nagkita simula noon. Nalungkot ako gawa ng only child lamang po ako sa aming pamilya. Kaya para na rin akong nawalan ng kapatid noon. Hindi na rin ako nakapagpatuloy sa aking pag-aaral dahil ng malayo ang lalakarin papuntang eskwelahan dahil sa kapanahunan namin ay wala pang maraming sasakyan. Hanggang sa nagdalaga na ako at marami na rin mga nangliligaw sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Seth, pero may itsura din ako dahil nga may lahi kaming Kastila. Kastila po yung papa ko. Hindi nga lang sila nagkatuluyan ng aking ina. Nung naghiwalay sila ay buntis ng aking mama sa akin. At muling nag-asawa si mama. Yun ay si Papa Tomas. At itinuring na rin akong tunay na anak. 15 taong gulang ako, Sir Seth, nang nagkaroon ako ng masasabi kong kalibin. Si Dino. Sa simula ay maganda pa ang aming pagsasama at nakatira kami sa bahay ng aking binan. Nung una wala kaming problema. Pero habang tumatagal, palagi na lamang umaalis itong asawa ko sa bahay kasama ang barkada at minsan lamang umuwi. Bali ako na lamang ang naiiwan araw-araw noon. Isang gabi nagising ako ng 12:00 dahil nauwaw ako at pumunta ako sa kusina. Nagtaka ako dahil may narinig ako na parang boses ng manok na nanggagaling sa kwarto ng binan ko. Napasilip ako sa maliit na butas ng kwarto nila. Hindi masyadong maliwanag sa loob dahil lampara lang ang gamit noon. Pero kitang-kita ko sa dalawang mata ko ang dalawang manok na sumasayaw sa lubid. At nakita ko rin ang dalawang binan ko sa gilid na nakatayo at nakapikit ang mga mata na para bang may sinasabi silang hindi maintindihan. Dahil sa kuryosidad na may halong takot ay dali-dali akong bumalik sa kwarto at natulog. Kinabukasan, nakita ko ang mga binan ko na may dalang napakalaking pusit o kulambutan sa Bisaya. Nagtanong ako kung saan sila galing at saan ang gagaling ang dala nila. Sabi naman nila ay nahuli nila sa pangingisda. Takang-taka ako dahil hindi naman sila nangingisda noon at malayo din ang dagat sa amin. Niluto nila ito gamit ang malaking kawang pinakuluan ng tubig. At dahil nagugutom na rin ako, nagdesisyon na ako na kumain. Takam na takam ako pagkakita ko sa malaking pusit na yon. May hiwa ito sa gitna ng tiyan niya. Nakikita ko din yung taba nito na tawag sa amin ni bihod. Bago ko pa tinikman ay pinaalalahanan muna ako ng aking binan na huwag ko daw kainin ang bihod ng pusit na yon. Takang-taka ko kung bakit. Pero dahil sa naakit ako sa amoy at natakam ako ng sobra, tumikim pa rin ako. Lumipas ang 1 oras pagkatapos kong kumain ay nag-iba na ang pakiramdam ko. Suka ako ng suka nun. Hanggang sa umabot ng 3 araw, Sir Seth, ay ganun pa rin ang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkakasakit at namayat talaga ako. Patuloy akong nagsusuka. Namumutla ng sobra. Palaging naglalaway na hindi napuputol. Ang sabi naman ng kapitbahay namin baka naglilihi lang daw ako. Isang araw, lumapit ang matandang lalaki na kapitbahay din namin habang nagwawalis ako sa bakuran. Nagtaka ako nang inabutan niya ako ng maliit na bote ng langis ng palihim at sinabihan niya ako na inumin ko daw yon. Hindi naman ako nagtaka at kilala ko din naman itong matandang ito. Isa po itong manggagamot sa baryo. Ininom ko ito at makalipas sa mga ilang minuto, nagsuka na naman ako. Pero sa pagkakataong ito, nakita ko ang aking naiduwal na parang maitim na bilog na may pagkadilaw.
Sabi ng matanda, yun daw ang dahilan ng aking pagkakasakit. Sabi din niya, mag-ingat umano ako sa aking mga biyenan dahil may lahi daw silang aswang. May sinunod daw itong pamayin sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng matanda, yung asawa ko, hindi daw ito aswang. Mag-iingat daw ako sa aking mga kakainin dahil baka daw mahawaan ako. Bumalik din naman ako sa normal. Nawala yung pagsusuka ko at yun ay ipinagpasalamat ko sa matanda. Lumipas ang ilang araw ay umuwi ng asawa ko. Nagdesisyon ako na bumukod kami ng asawa ko at pumayag naman siya. Fast forward, nabuntis ako at nagkaroon kami ng 3 anak. Dumating ang araw ng eleksyon at sa hindi inaasahan, nakita ko muli ang matalik kong kaibigan. Si Kuling, sa paaralan kung saan kami bumoto. Laking tuwa ko naman at natuwa din siya. Nagyakapan kami at nilibre niya pa ako ng pagkain. Namangha ako dahil ang dami niya palang pera noon. Hanggang sa nagkwentuhan kami at nagbahagi siya sa kanyang buhay. Sabi niya hindi naman daw siya naghirap sa piling ng kanyang asawa dahil may sarili at malaki daw itong lupa at may konti din silang negosyo. Sabi ko din sa kanya na mabuti ka pa, hindi ka naghihirap. Sinabi ko din sa kanya na ako ay naghihirap dahil sa tamad yung asawa ko at lasinggero. Lagi pa itong umalis ng bahay kasama ang mga barkada niya. Sabi naman ni Kuling, swerte nga sila dahil hindi sila naghihirap pero mapupunta naman daw sila sa impyerno. Aswang umano ang asawa niya. At yan din umano ang ikinabubuhay nila noon. Gulat na gulat ako. Dahil sa sinabi niya mukhang hindi pa ako naniwala sa kanya pero dahil sa karanasan ko noon ayun nga, naniwala na rin ako. Ayon pa kay Kuling, isang gabi ay natuklasan niya ang kanyang asawa na pumunta sa likod ng bahay. Sinundan niya ito at nakita niya itong nagpahid ng langis sa katawan. Nagiba ang anyo at bigla daw itong sumulpot sa itaas. Hindi na niya nakita at bigla itong nawala. Bumalik din daw ito ng madaling araw. May dalang malaking isda na tulingan. Tinanong umano niya ito kung saan galing ang isda at sabi naman daw ng asawa niya, binili umano niya ito. Hindi naniwala si Kuling at sinabihan niya ang kanyang asawa na nakita niya na nga itong kagabi na nagpapahid ng langis at biglang nawala. Diretsahan daw tinanong ni Kuling kung aswang ba ito. Humingi ng tawad ang asawa niya na hindi nito kagad inamin sa kanya na aswang nga ito dahil takot umano siya na maiwan. May balak din umanong iwan ni Kuling ang kanyang asawa matapos malaman yon, pero hindi niya magawa-gawa dahil may 3 na silang anak. Tinanggap na lamang umano ni Kuling ang totoong pagkatao nito at hindi na naman nagtagal. Nahawaan na rin daw siya sa pagkaaswang ng kanyang asawa. Nakakain daw siya ng mga dalang karne at mga isda ng kanyang asawa noon. Dagdag pa ni Kuling, isang gabi ay niyaya daw siya ng kanyang asawa na sumama sa pangangaswang. Nagpahid daw sila ng langis at sabay lumipad habang nasa itaas sila. May nakita daw silang maliit na bahay na may lamay. Agad silang bumaba. Sabi pa ni Kuling na baka makita daw sila ng mga tao. Ang sabi naman ng asawa niya, hindi umano. Bigla umanong kumuha ang asawa niya ng maliit na putol na puno ng saging. At sabi pa ng asawa niya ay maghintay na lamang daw dito sa labas si Kuling at babalik din kaagad. Ilang minutong lumipas ay bumalik ito at may hawak na itong patay na sanggol. Ang sanggol na yun yung nilalamayan sa loob ng bahay. Pinalitan daw ng kanyang asawa ng puno ng saging sa loob ng kabaong para hindi umano magtaka ang mga pamilya ng mga ito. Sinabihan pa ni Kuling ang kanyang asawa na wag umanong kunin gawa ng kawawa yung sanggol, anghel pa umano. Sagot naman ng asawa niya, wag na daw maraming sinasabi. Sabay umalis na sila. Sabay umano silang lumipad at dumaan sila sa laot ng dagat. Sinabihan siya ng kanyang asawa na hawakan umano ang kamay ng bata dahil isasasaw niya ito ng 3 beses sa tubig noon. Sumunod naman daw siya dito. Nag-uurasyon din ang kanyang asawa habang
isinasawsaw ang katawan ng sanggol sa tubig. Ilang minutong nakalipas, laking gulat ni Kuling na ang bata ay naging isang malaking pusit o kulambutan. Umuwi na daw sila at niluto ang dalang pusit na yon. Yun ang batang kinuha nila na galing sa lamay. Naalala ko tuloy yung pusit na kinain ko na dala ng mga biyanan ko. May isang gabi din umalo na umalis ang asawa ni Kuling at pagbalik nito ay may dala na itong patay na tao. Nilagay niya pa ito sa lamesa at inikutan daw ito ng 7 beses ng kanyang asawa. Doon ay gunagulat naman siya na naging isang malaking baka yon. Kinatay nila ito at ibibenta umano sa tabuan tuwing linggo. At yun din umanong negosyo nila. Minsan din daw ginagawa din nila itong baboy kung gusto nila kaya hindi sila naghihirap. Wala din namang nakakaalam sa sekreto nila dahil malayo sila sa mga kapitbahay. Kasi yung tinitira nila ay lupa ng kanyang asawa. At may mga alaga din silang mga hayop kaya walang naghinala sa kanila na nagbebenta lang sila. Pero hindi umano sila nanghahawa sa mga bumibili. Pagkatapos namin mag-usap ni Kuling ay umalis na ito at hindi na kami nagkita muli. Hanggang sa tumanda ako. Ang kwentong ito, Sir Seth, ay paulit-ulit na binabanggit ng aking ama tuwing may mga selebrasyon o kapag wala kaming trabaho o ginagawa. Naganap ito sa isang liblib na barangay sa Carmen, sa Cebu. Hindi ko matukoy kung ilang taon na ang nakalipas pero isa itong kwentong hindi ko malilimutan. Bata pa lamang ako ay kinikwento na ito ng aking ima. Na ayon sa kanya ay madalas namang ikwento sa kanila noon ng kanyang lolo. Noong sila'y bata pa. Lalo na kapag may mga pagtitipon o inuman ng mga matatanda. Nagsimula ang lahat sa isang lalaki na tinawag nilang Awot. Nakuha niyang pangalang ito dahil minsan ay kinalbo siya ng isang grupo ng mga tao para malaman umano na isa-isang aswang sa aming lugar. Ang kalbo ay tinatawag na Pawot sa amin, kaya siya nakilala bilang Awot. Hindi tulad ng mga aswang sa karaniwang kwento na nagtatago sa mga kuweba o bahay. Si Awot ay nakatira sa isang malaking puno ng dakit na tinatawag na balete sa ibang lugar. Wala itong ibang tirahan at madalas siyang makita ng mga tao doon na nakalambitin sa malalaking baging ng puno habang kumakanta-kanta. Hindi din umano ito basta-basta umaatake sa maraming tao. Sumasayaw-sayaw lamang siya. Pero kilala ng mga taga roon na delikado maglakad na mag-isa dahil yun lamang umano ang oras na aatake si Awot. Kadalasan sa mga biktima nito ay mga dayo na walang kaalam-alam sa kasaysayan ng lugar. Kinaumagahan ay makikita na lamang umano na bangkay na. Punit ang tiyan at wala ng buhay. Maraming nagtatanong noon kung bakit hindi na lang patayin si Awot para matapos ang takot ng mga tao. Pero sa tuwing may nagbabalak sa kanya, tila milagro itong nalalaman ni Awot at bigla na lamang naglalaho ng ilang araw. Babalik na lamang ito kapag muling tumahimik ang usapan tungkol sa kanya. Sa panahong ito ay isa sa mga kilala sa lugar ay si Anoy. Isang lalaking nasa 40 taong gulang. Malakas ito at walang kinatatakutan. May asawa siyang tawagin na lamang natin sa pangalang Etay. Buntis. Isang araw ay dumalo si Anoy sa karawan ng kanyang pinsan na si Lando. Maraming kamag-anak at kaibigan ang naroroon at tulad ng nakagawian, may inuman at mahabang kwentuhan. Habang nag-uusap ay may isang pinsan si Lando ang nagtanong. "Hoy Lando, tinuod ba niya akong nadunggan nga si Awot na balik na sad?" "Lando, totoo ba yung narinig ko? Si Awot bumalik na naman daw." Nibalik na sa gagoy." Ibig sabihin, bumalik na naman ang loko-lokong yon. Tumahimik sandali ang lahat bago muling nagsalita si Lando. Anoy, bakit ang kalma mo lang dyan ha? Buntis pa naman si Etay."
Ngumiti lamang si Anoy at sinabing, "Kalma lang ako, Lando. Alam mo naman ako, hindi ako natatakot kahit kanino. Kahit kay awot pa yan. Pero syempre iba na kapag pamilyang nakasalalay lalo't may dinadala si Etay. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama doon." Matapos ang inuman ay umuwi na si Anoy. Madilim na ang langit, tahimik ang paligid. Habang naglalakad o umano pa uwi ay nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa gilid ng daan. Tumigil siya, tiningnan ang paligid. At sa matapang na tinig ay sumigaw ito. "Kinsaman ka! O isog ka, gawas diha! Sino ka? Kung matapang ka, lumabas ka dyan!" Biglang nawala ang kaluskos na para bang natakot ang kung sino mang naroroon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakataas ang ulo. Hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Samantala habang wala pa si Anoy ay nakaramdam si Etay ng kakaiba. Tahimik ang paligid pero may mahinang kaluskos mula sa kisame. Napatingala umano siya. Sinusundan ng tingin kung saan nagmumula ang tunog. Nung una, mahina lamang ito. Pero unti-unti itong lumakas. Parang may mabigat na bagay na gumagapang. Pinisil ni Itay ang kanyang tiyan at maingat na tinawag. "Kinsaman ka? Kung naay tao diwa, gawas diha. Sino ka? Kung may tao dyan, lumabas ka." Wala umanong sumagot. Pero patuloy pa rin ang kaluskusan. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok noon. Nanginginig siya pero pinilit niyang maging kalmado. Makalipas ang ilang minuto ay biglang tumigil ang kaluskos. Kasabay noon ay narinig niya ang pamilyar na yabag mula sa labas. Binuksan niya ang pintuan. Pumasok si Anoy. "Oh, Etay, anong nangyari? Parang namumutla ka." "May narinig ako sa kisame kanina. Parang may gumagapang. Pero nawala lang nung dumating ka." Tumingala si Anoy at maring sinabing, "Kung sino man yan, balik ka lang. Hindi mo alam kung kanino ka nagkamaling gambalain. Hanggat ako ang nasa bubong na to, walang mang-aabala sa asawa ko at sa anak namin, ha?" Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang nangyari kagabi. Maagang nagising si Anoy. Kinuha ang itak, isang lubid at mga gamit para sa pag-akyat ng puno ng saging. Lumapit siya kay Itay na may halong kaba sa mga mata at nagtanong, "Sigurado ka bang ligtas ka? Baka nandun pa si awot sa paligid." Ngumiti si Anoy at tinawakan ang kamay ng asawa. "Kilala mo ako. Hindi ako nagpapatalo sa kahit kanino. Tao man o hindi. Isa pa, hindi ako pupunta sa gubat-gubat. Doon lang ako sa kilala nating bukid malapit sa ilog." Pagdating sa bukid ay maingat na umakyat si Anoy sa puno ng saging para kumuha ng bunga. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin at mga dahon ang maririnig mo. Pero biglang may kaluskos sa may kakahuyan sa gilid ng bukid noon. Huminto siya noon at sa matatag na boses ay nagsalita. "Ano na naman yan? Baka nakalimutan mo ang atraso mo kagabi, ha? Baka mabigyan kita ng leksyon ngayon." Walang sumagot, pero tila lalong lumalim ang anino sa gilid ng kakahuyan. Umiihip ang malamig na hangin at may mabilis na aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Ngumisi si Anoy. "Sige, magtago ka lang dyan. Pero tandaan mo, hindi ako katulad ng mga takot sa'yo, ha? Pag bumaba ako dito, tapos ka." Bumaba siya mula sa puno. Maigpit ang pagkakahawak sa itak. Pero paglapag niya sa lupa, wala nang kaluskusan. Tahimik na parabang naglaho ang presensya na kanina'y nagbabantay. Habang nakatayo si Anoy sa gitna ng bukid, hawak pa rin ang kanyang itak. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pagbigat ng hangin. Ang paligid na kanina'y payapa ay tila biglang nanahimik ng lubusan. Walang ni isang ibon ang maririnig at maging ang kaluskos ng mga dahon ay tila huminto.
Napatingin ito sa direksyon ng kanilang bahay. Bagamat hindi ito kita mula doon, may malamig na kilabot na gumapang mula sa batok niya pababa sa kanyang likuran. Ramdam niya umano na may nagbabadyang panganib. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pag-aani ng saging, pero nanginginig na ang mga daliri niya sa pagkakahawak sa itak. Habang nagbubuhat ng kumpol ng prutas, biglang may humaginit na malamig na hangin mula sa direksyon ng kanilang bahay. Kasabay nito ay parang may mabigat na aninong dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Mabilis at napaka-imposible umanong masundan ng mga mata. Sa hindi malamang dahilan, naisip niya ang kanyang asawa. Mabilis niyang ibinaba ang saging. Isinabit sa balikat ang lubid at nagsimulang maglakad pabalik. Pero bawat hakbang niya ay tila mas bumibigat umano na para bang pinipigil siyang makausad nun. Sa hindi kalayuan ay may mahinang tunog na boses ng babae umano na humihingi ng tulong. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Mula sa paglalakad ay bigla siyang tumakbo. Walang pakialam kung mabangga siya ng mga sanga o mapadaan sa ugat ng puno. Sa bawat segundo, malinaw na sa kanya na merong kakaiba na nangyari kay Itay. Kumulo ang dugo ni Anoy. Hinugot niya ang lumang itak. Nung una, sinubukan niyang tagain ang balikat ni Awot. Tumama. Sumirit ang dugo pero imbis na mapasigaw ay ngumisi lamang ang kalbo. Mas lalong nagngangalit. Mulit-muling tinaga ni Anoy. Ulo, dibdib, tiyan pero parang walang nangyari. Sa bawat sugat ay tila mas lumalakas lamang umano ang aswang. Nanghina na si Anoy pero hindi ito matras. Sinubukan niya lahat. Palo, saksak, kahit pagtulak sa poste pero wala pa ring epekto. Doon niya naalala ang bronseng nakatago sa gilid ng bahay. Ang itak na gawa sa bronze na pamana pa ng kanyang ama. Nasabi may kakaibang talimatibay. Mabilis niyang kinuha ito. Muling humarap si Anoy kay Awot. Sa isang mabilis at malakas na paghampas ay tinamaan niya ang leeg nito. Tumama ang bronze na itak na parang kidlat. Napahinto si Awot. Ang mapupulang mata nito'y dahan-dahang nawalan ng liwanag. Bumagsak umano ito sa lupa at tuluyang nawala ng buhay. Sa araw ng pagkamatay ni Awot, ay ang araw din na nanganak ang asawa ni Anoy. Ito po ay ang lolo ng aking ama. At magmula din noon, ay wala nang gumagambala pa sa kanilang lugar.